Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng Batas PH. Title, Walang Batayan ang Impeachment Case versus President Marcos. House Speaker Faustino Buji D. III said that the House of Representatives finds no basis for the impeachment complaints filed against Ferdinand Marcos Jr., stressing that the President is faithfully carrying out his mandate in accordance with the rule of law. In a statement, they emphasize that impeachment is a serious constitutional process and should not be treated lightly or used as a political weapon, warning that the use of impeachment for political purposes could lead to unnecessary division among the Filipino people. Sabi niya, hindi po biro ang usapin ng impeachment. Ito ay isang mabigat at masusing proseso. Responsibilidad ng kapulungan ng mga kinatawan ayon sa saligang batas na tanggapin at suriin ang mga ganitong daing, at ito ay dapat na isinasagawa ng may lubos na pag-iingat at paggalang sa konstitusyon. Hindi ito dapat ginagamit na pamumulitika at maging sanhi ng pagkawatak-watak. Back to you. Ginawa nyo kay BP Sara nung last year sinunod nyo ba ang proseso? Di ba nasupalpal kayo ng Supreme Court, declared unconstitutional ang ginawa nyo kay BP Sara. Ngayon, gagawin sa presidente, sabi nyo, aangal kayo na sundin. Ay nako. Sa muling pagbubukas ng sesyon, nakatutok ang Kamara sa pagpasa ng mga makabuluhang batas na tunay na mag-angat sa buhay ng sambayanang Pilipino. So yan po, umaalma na ang speaker. Wala daw batayan. But anyway, ito na ngayon yung lumalabas na naratibo, sarswela, drama, itong pagsasampa ng impeachment case laban sa Pangulong Marcos Jr. Bakit? Ang nagsampa, ito ay binunyag ni Congressman Edgar Erese. Ang nagsampa ay abogado ni First Lady Lisa Marcos sa disbarment case laban kay Attorney Glenn Chong. Nakakapagtaka, sabi ni Congressman Erese, na yung dating tagapagtanggol ng Marcos family, siya na ngayon ang nagsampa ng impeachment na matanggal sa pwesto ang Pangulo. Di ba? So, ito, yung manabasa kong post, diskusyon ni na Teo Moreno, MJ Kiambao Reyes, wise move ng mga aliado ni Pangulong Marcos itong pagsasampa ng impeachment. Paunahan lang ba? Kasi ang ruling ng Supreme Court, dapat minsan ka lang mag-initiate ng impeachment laban sa isang impeachable official sa loob ng isang taon. Okay, so ito, sila ang naunang nag-file. Pag itong sinampang ito ay i-refer ng House Secretary General sa Speaker. Ang Speaker of the House naman niya i-refer sa Committee on Justice. Considered na yun na na-initiate na ang impeachment complaint. Tapos, ibabasura. Kasi nga, lumalabas
according to Congressman RSE, mababasura ito dahil kakampi nila ang nagsampa. Oh, so itong mga susunod pang mga impeachment laban kay Pangulong Marcos, example, yung isasampa ng Makabayan Black, isasampa ng mga pro Duterte congressmen, hindi na uubra dahil naka-initiate na ang House ng isang impeachment laban sa Pangulo. O, di ba? Wise move. So, sige, sabi nyo, it's a sacred process ang impeachment. Kaya lang, nakikita ng taong bayan yung ginawa na kakampir lang din nila ang nagsampa ng kaso para maging immune proof ng Pangulo ng 1 taon. Ang Pangulo, ang dahil dito hindi na siya pwedeng sampahan ng kaso hanggang 2027. In the same manner na si BP Sara, dahil naging unconstitutional yung isinampa sa kanya noong February 5, hindi siya pwedeng sampahan hanggang February 6 this year. Kaya may nagsasuggest dapat ang mga pro-Sara Duterte groups magsampa na rin ng impeachment case laban kay BP Sara. Uunahan na nila yung mga Makabayan o unahan na nila. Kaya lang, yung isasampa nila is yung mahinang kaso. Para pag na-initiate ito, wala nang ibang magsampa kay BP Sara. Ganyan po ang So, anong aasahan natin sa impeachment nito? To me, naniniwala ko doon sa mga, yung nabasa kong post nila, MG Kiambao Reyes, Tio Moreno, na isa itong sarswela. Isa itong drama, itong pagsasampa para maprotektahan ang Pangulo. Dahil mag-a-apply yung ruling ng Supreme Court na you can only initiate one impeachment complaint versus an impeachable official. So, good luck sa mga pangyayari sa ating bansa sa ganitong drama-drama lang, ba't hindi nyo na maluluko ang taong bayan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapag patayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video nito. Mauna niyang mga scene nga ipanghatag sa mga tao. So dagan-dagan yod nga yero ang atong nahatag dinhi. So mauna ni sila ang mga tao nga taga-ano gero. Maupod niya ang mga lansang nga ipanghatag. Mga lansang, mga yero, kompleto gyud. Butangan og pangalan sa kada isa. Tag-iya. Magbahin-bahin na, modala na sa yang bahin ang kada isa. Baintiutso ka pamilya ni sila. So gikarga lang. Mga balo gitabangan. Ang uban gikarga lang og motor. Hoy, kisa bulik ko. Hoy.
Muna ni si nanay ang natagaan og si naa nang yang so muna ni ang gawas nga bayan nga kon si atop siyang balay. So muna ni gidakpon sa buslot sa balay ni nanay. So mga gatulo na gyud. Kuan na gid karaan na gid ka. So nanay pila na ni katuig ang imong balay? 15. 15 na katuig. So pila na imong edad nanay? Iteto. 82 na ka. So balo na ka nanay. Nabalo na. Oo. Hindi na makatuig siya. Mm. Salamat. Salamat sa Diyos. Oo, nagpasalamat si nanay sa Ginoo nga tagaan siya. Sige, salamat nanay. Oh.